makikita natin dito meron siyang dot sa gitna, pinakagitna, nakasya yung dalawang daliri, so it means gold deposit. Tapos sa gilid niya merong ichi, ito ichi, man-made talaga yan, oh. Ayan, ichi yan. So kung lalayo tayo, ayan, kanji na siya, kanji. Ibig sabihin lang meron pa nga siyang something, okay na. So tadlas yung dot dyan, yung linearity, yung dot niya nandyan sa pinakagitna ng cross. So posibleng cross type pattern to kung mayroon pang ibang deposito. Okay. So sa pinakaharap niya, compass tayo sa 2 to 5 degrees, 2 to 5 degrees, meaning to si code 2. Nasa code 2 yan, yung cross na may linya. Directional dyan pagkilid. So para siyang pang heavenly stem na siya, parang palaka. Heavenly stem yan. So ngayon, hindi lang siya naka 159 pattern. Alam naman natin pagkapalaka 159 pattern yan. Pero consider na lang natin na ibang direksyon yung tinitingala niya. Pero to make sure, meron siyang cross dyan, may deposito in front. Kasi bakit nasa wall type siya, wall, hindi siya sa ibabaw. Wala siya gibutang diri sa babaw, sa top, kundi naa sa wall. So man-made siya. So mukuha tag 10 yards gikan din ha, para diri oni na siya ang 10 yards. So diri ang opening spot, possible opening spot na nagalandslide na, I think na landslide na ni diri dapita. So diri ang atong suspected. Dili na nato kuha ano base ng ubang bato tungod kay disturb na siya. Kana mga naka-fix tulad dyan, yung quick deposit nga atong target nga unta na pero dili ko sure nga kining nakuha na ba or wala. Basta nagpahiwatig siya nga merong item sa ibaba, under sa bato mismo, na pwedeng daanon din hidapita. So malay natin kung wala pa nakuha, pero kasagaran din nakuha na mga quick deposit sa mga dapanas gikan tubabaw unta, wala pa din So utrohon ako in front 45 degrees diri, azimuth 2 to 5 degrees yan. Utrohon ito nara 2 to 5 degrees, 2 to 5, and then 45 degrees din back azimuth. So azimuth and back azimuth 258 pattern. Okay, so distansya no, kadako gud nga x, okay lang gamay lang nga x. Kung imo siyang i-frame patagilid like that, so x siya karon cross, ibig sabihin code jo. So diri ang center spot. Kung atong tan-awon diri sa posibleng nahugmak na ang yuta din but ang sentro is na din mismo. Ichi tapos pang altar tapos meron pang ichi. Okay, merong bato na may butas, hugis pagong yung bato or oblong, tapos meron siyang hole na yung diameter ay, sukatin muna natin, ayan, 3 inches dito lang siya. Okay,
ganon din dito, 3 inches din. Yung lalim niya nasa mga 5 inches. Ayan. Okay. So yung length naman ng bato, sukatin natin. Sobra 1 foot, siguro mga 1 feet and 3 inches, ganon. Pero yung pinanggalingan ng bato ay nandito yan. Diyan yan dati, tinanggal ng mga ka-TH natin na nag treasure hunting din. Sa harap naman niya merong kawayan, old na kawayan na talaga dyan. Yan, hanggang ngayon buhay na buhay pa at sobrang dumami pa talaga. Ayan naman yung creek, naka-enclose ito, galing sa pinakaibabaw na andun. So ngayon dito na natin gamitin yung compass natin. Okay. So dahil ang batong ito galing diyan, dito tayo mag-compass. Okay. So ayan. Sa west side, east side yung nasa bato, code 3 yan. Sa code 7, sa west side, tatamaan yung straight talaga, kawayan. So ang batong ito ay nag-indicate na merong load, pero big load to, big load target yan. So merong item dyan, at ito pa matindi. So sa north side, galing dito sa pinagkuhanan ng batong yan, sa north side, alam naman natin, ayan, ayan, sa north side ay tubig, didiretso dun. So ayan naman talaga yung sapa, literal water element. So ngayon meron lang akong pakita sa inyo. Merong bato dito na merong apak ng paa. Ayan o. Tapos may dot din sa pinakagitna. Kasyang kasya yung apak ng paa dyan o. Right foot yan, kuha talaga. Ayan, ayan po. So ang bato namang ito, kinating, tinabas. Dito naman parang altar, tabas din. So ladderized set up to, tapos may water basin pa. So tatagas dito. So saan ba yung dig site? Kasi yung paa may dot sa gitna, so it means dito ang dig site mismo. Indicate siya ng merong dig site dito. At itong batong ito, merong hole yan sa ilalim. Ayan o, merong hole yan, perfect na hole, parang telescopic lang, didiretso tatago siguro dyan. So dito yung indication na merong load dito, big load ito. Tapos dito naman, dyan o, nakuna ng box dyan, yung palanas na yan, kwadrado yan. Ayan, nakunan niya ng sucker load deposit. Ayan. Ayan yun, inalis natin. Letter C, mouth opening, para lang siyang Kojiki stroke. Pwede rin letter D, para siyang box type marker. Ito talaga yung pinaka bold marker talaga, klarong klaro. So ayan, inalis natin yung mga lumot dito para maklaro. Ito indication ng one deposit or itchy. Ayan. So sukatin natin ang length dito. Ayan, 3 inches. Tapos yung width niya ay 1 inches lang, di ba? Tapos yung lalim niya ay half inches lang, considered na yan. So ito talaga yung pinaka man-made. Ito rin mga man-made din ito. Ito yung talagang parang bar sign kung tawagin ng iba. So ang kagandahan dito, dahil naka-wall siya, nasa wall type siya inukit, ibig sabihin lang yan ay ang deposito ay in front lang. So bakit in front? Kasi ganito kasi yan,
Ayan, klarong-klaro diba? Box type marker. Ayan. Ayan po. So halimbawa, kung nasa top siya ng bato, dito inilagay yung box or Kujiki stroke or mouth opening, Kuchikanji. Mean to say, yung deposito ay nasa east. Pero dito ay naka-wall type siya. So in front lang yung deposit niya. At dito yung deposit niya. Ito. Drum deposit lang siya na maliit lang. Susukat tayo galing dito. Ayan. Tapat mo dyan. At papunta dito 3 feet lang. Ayan, 3 feet. So ayan. So okay na. So compass na naman tayo kung anong degree yan sa orientation ng compass. Ayan, galing dyan. So ito dito ko. Ayan. So west side yan, nakaharap tayo dyan, azimuth natin yan. Yung back azimuth natin ay nasa east, which is code 3 or Higashi 3 grams. Magnetic kasi yung cellphone kapag ilapit natin, kaya medyo layuan natin. Okay, so dito yung east side, dediretso dito. Ayan. So dito naman tayo sa load, kuha tayo ng code 1. Ayan, dediretso sa batong matigas din. Matulad din dito, matigas to. Hindi to buga ha. Ito ay nababalutan ng talaga ng lumot at mga buga, pero bato pa rin ito. Tapos may bold marker pa rin na ayan, parang arrow pero parang letter V na inverted lang, ginawang arrow. Pero kapag susundan mo ito, maliligaw ka, baka dyan ka magbubutas. Ito yung mini falls sa harap. Ayan, may mga lumang kahoy pa nga sa harap eh. Ayan. So ito lang, meaning to say dito ay Ningen, a Southman standing for in the same time code 9 ito, fire element. So kukumpas tayo papuntang code 9 to south side. Ito naman passageway niya. Tapos kapag didiretso tayo dito, catch basin ito, water element. So kapag tatadlas tayo papuntang norte din talaga, literal tubig. Ayan o. Ayan. Tapos didiretso dito, ito yung parang enter sign. Ayan. So ito yung malaking enter sign. Pero kapag susundan mo yan, doon ka titira, magkamali ka, wala kang makuha dyan. So hindi lahat ng enter sign ay kung saan nakaharap ay naandun. So naandito lang siya. 3 feet lang galing dyan kasi code 3 nga, meaning to say na kuha ka ng 1 yard. So code 7 dyan, code 3 dito, at galing na naman dito magiging code 9 papunta dyan, code 1. May fire element dyan, letter B na inverted. So ulitin natin, compass orientation. Ayan, norte, literal na tubig. Ayan, may ukit. Ayan yung ukit. Okay, literal na klarong-klaro talaga yung ukit talaga yan. Hindi naman yung nature yan. So dito na tayo mag-detect. Diyan, naka west side, papunta dun east side. Wala naman tayo makikitang lumang puno dyan kasi kung posibleng mayroon man dyan noon, nabuwal na. At tapos nag-erosion na yung lupa dyan, nag-erode na. So dito lang siya mag-lock. Ito ay pader. Hindi naman gaano kalakihan na bato, pero ito ay nagsilbing wall niya. Ito, dito lang siya. Tapos mag-intersect sila dito, galing dyan sa box type na yan. Ayan, klaro na po kasi may ano na. Ayan, ayan, may araw na. Okay, diba? Ayan, yung iba din. Ito talaga yung pinaka ano para sa akin. So indication pa rin ito, parang cylindrical lang pero parang siyang square. So it means na in front deposit lang. So tamang tama. Tapos mayroon pa siyang indication ng, ayan, kita niyo yan, enter sign nga yan, pero ito ay parang pinatong lang.
Wood element ang ibig sabihin yan, compass na papuntang east or papuntang southeast. Code 4 and code 3. So sa pagkakataong ito, ang deposito ay nasa code 3. Tapos ayan po, indication to. Wood element pa rin yan, tapos may dot. Ayan, little deposit, ibig sabihin yan, posibleng yung target dito ay quick deposit lang. Kasi cylindrical din yung detection niya, malamang ay maliit lang ito na deposito. Pero hindi natin ma-conclude yung deepness niya. So 5 inches, 6 inches, pang ganun lang. So parang drum type deposit lang to, tapos lock yun. So pagka ganito, marami talagang mga quick deposit sa area. Pero hindi naman sa atin itong lupang ito, dahil ito ay prohibited na area. Pero sinubok pa rin nating pasukin para maghanap tayo ng mga sucker load sa area. Yung nasa bato lang pinansak, pero dito sa pagkakatong ito maghukay pa tayo. So i-detect na natin ha. Ayan, nakaharap dyan sa fire element na yan. Ayan, ayan o, ayan, ayan mismo. Ayan, ukit yan o, letter V na inverted, binaliktad. Kung sa iba yan, susundan yan. Tapos ayan pa, parang arrow kasi. Ayan, kurting arrow kasi. Baka yan ang susundan ng mga katiits natin. Tapos mag-intersect din sila diyan. Kunwari, diyan sila maghuhukay. Nako, pwede na lang kung mayroong sucker node diyan. So, sige, dito i-detect na natin ha. Okay, gamitan na natin ng ating Japanese wand. May bala ito na gold. So galing dito, hayaan natin siya. Tatabla siya papunta doon. Dito naman, so babalik siya, hatak talaga siya dito. Gagawin dito. Kapag dito tayo sa gitna, talagang iikot na yan. Ayan. So sa mga kanto tayo, ikot na yan. Ikot yan dito. Ganun din dito. 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 Kapag lalagpas tayo, ayan. Ayan na. So ayan po yung detection. Yan, parang jar type lang or something, mga cylindrical na nalalagyan. So jackpot ang may-ari dito kung trabaho ito. So yan kadalasan yung mga signs sa mga quick deposit. Ito 4 inches to. Yan, 4 inches talaga yung mababaw lang talaga mo. Tapos lagyan natin ng tubig. Manlid pa rin ito, water based, tapos parang may linearity dito. Tapos dito sa gilid may parang letter X. Eto, hanggang dito lang to. Tapos may linya dito sa baba. Ito matindi, malaking butas to. May hole dito na yung diameter ay parang 2 inches. Malalim to. Ayan, talagang bilog na bilog.
Tapos gamit tayo ng kompas. Ito, kumpasan natin papunta dun sa, ayan, 315 degrees. Ayan, papunta dun kasi dapanas kasi ito eh. Mayroong hole na man-made. Ayan, ayan, hole, as in hole talaga. Tapos dito na naman tayo, galing sa hole na yan, sa west side. Ayan, hole. Ayan, merong another hole doon. May mga hole. Baba lang nilinisan natin, bilog na bilog. Ayan, oh. Ito pa yung isa, indicator pa rin yan. Ito, mga 3 inches. Pero din dito 3 inches din hole, naka-align sila. Ayan, oh. East-west alignment. Ayan. Tapos ito yung isa, yung nakatago dyan. So marami pa siguro tong hole. Ito lang yung munang nakita natin. Tapos puntahan natin yung sa kabila. May Oldan Solis. Yung diameter naman ito 4. Tapos plain na plain. Ayan. Ayan. So ito yung bilog na countersign. So 315 degrees to 155 degrees. Wala nga kung pangita ang mga inani. Lami mo pala. Na siya mo na imong kono gamit ka ng muka containers ka ng mga bitter-bitter.